Dadalhin na ng Pilipinas sa mga international arbitrator ang pagkwestiyon sa mapa ng China kung saan makikitang sinakop ng kanilang 9-dash line ang ilang isla sa West Philippine Sea na inaangkin ng Pilipinas tulad ng Spratlys at Panatag Shoal. Ipinaalam pa ng Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines Ma Keqing ang tungkol sa planong ito ng ating gobyerno. May news to go si Lay Alves. Ang mapang ito na isinumite sa United Nations ang formal ng kukwestiyonin ng Pilipinas sa mga international arbitrator. Kitang-kita kasi ang pagsakop ng siyam na gitling o dash ng China sa mapa ng buong West Philippine Sea, kabilang ang mga islang inaangkin din ng Pilipinas tulad ng Spratlys at Panatag Shoal. Giit ng DFA, labag ang pag-angking ito ng China sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Gayon din ang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa ilan sa mga pinagtatalo ng teritoryo na bahagi na ng continental shelf ng Pilipinas o ng international seabed batay sa UNCLOS. The Philippines has exhausted almost all political and diplomatic avenues for a peaceful negotiated settlement of its maritime dispute with China. To this day, a solution is still elusive. Gayunman, hindi maihahalin tulad sa isang korte ang naisbuing arbitral tribunal ng Pilipinas dahil hindi naman ito mareresolba kung anong bansa talaga ang tunay na may-ari ng mga isla at bato sa West Philippine Sea. Mas maikukumpara ito sa pag-aayos ng barangay sa away ng magkapitbahay kung saan pipiliting pag-ayusin ang magkabilang kampo para matukoy kung sino ang may karapatan sa mga isda, yamang dagat, pati na ang sinasabing bilyong-bilyong dolyar na halaga ng langis sa mga teritoryong ito. Pero di tulad sa barangay, kailangan ng permiso ng magkabilang panig sa arbitration. Kaya naman ipinatawag na't inabot ng DFA kay Chinese Ambassador to the Philippines Ma Keqing ang note verbal o diplomatic note na nag-aabiso sa China sa naging hakbang ng Pilipinas. Itinalagang pangunahing kinatawan ng Pilipinas sa usapin si Solicitor General Francisco Hardileza. Tutulungan siya ng Washington DC-based lawyer na si Paul Reichler, kilalang practitioner ng public international law na may karanasan sa pagharap sa International Court of Justice at International Tribunal on the Law of the Sea. We strongly believe that this action is the appropriate response to put our diplomatic relations in its proper context. We hope that China would join us in this aspiration. Pero tulad noon, muling iginit ng China sa isang pahayag na makikipagnegosasyon sila sa Pilipinas lamang at iba pang bansang may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea tulad ng Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. Lay Alves, GMA News.